In this video, gusto ko pag-usapan ulit tong si Mabilis Cash ha. Kasi kung naaalala nyo guys, yung video na to, si Mabilis Cash, mabilis din mag-reject. Imagine, sa 300 pesos lang, ni-reject ako guys. Kaya yun, sumama yung loob ko. Pero marami kasi sa inyo yung nagsasabi na okay naman pala si Mabilis Cash in the long run, especially kung good payer ka. Kaya na-curious ako guys at na-decide ako na balikan siya. Approve ako ni Mabilis Cash. So, kung gusto mo makalaman kung anong nag-experience ko the second time around dito kay Mabilis Cash, and panoorin nyo na lang yung video na to guys. Hello everyone! Welcome back to my channel. Siyempre, utang na naman yung pag-uusapan natin dito. And today's spotlight kay Mabilis Cash po. Pero huwag kayong mag-alala guys, this video is not sponsored, so hindi ko po pinopromote tong si Mabilis Cash. Mag-share lang ako ng aking experience kay Mabilis Cash. Dating reject, ngayon approve. Ilang buwan guys, na hindi ko siya pinansin. Nada-download po siya sa Google Play Store kasi andun po siya sa SEC, listed as a lending platform ni Mali Lending. Siyempre, sabi ko sa inyo, hindi naman all the time na okay yung app kahit na rehistrado. Kaya kung kayo nagbabalak dito na humirap kay Mabilis Cash, panoorin nyo na po na yung video na to. And by the way guys, yung na-approve pala ni Mabilis Cash sa akin na credit limit is bongga, 5,000 mga best. Nagulat ako kasi hindi 300 yung binigay niyo sa akin credit limit pagkatapos siya akong i-reject. So minimum 300 yung pwede kong utangin, pwede rin akong umutang ng 500. Paano ba umapply kay Mabilis Cash? Or hindi ko to pinopromote ha? In the end, sa inyo pa rin yan kung uutang kayo dito kasi desisyon nyo yan mga best. Yung importante is meron kayong right expectations. Ayan, ida-download nyo po si Mabilis Cash sa Google Play Store. At pagkatapos mo mag-download, meron ako na-notice na parang nag-okay yung kanyang interface. Hindi na siya tulad ng dati. Panoorin nyo yung dati kong video para makita nyo yung mga dating screenshots. So, eto siya ngayon, guys, ha. Pag-click mo, pag-open mo ng app, ito lang yung mga hihingin niyang permission. So, mali yung camera, notification, location, SMS. Titingnan niya lang kung anong device mo. Pero hindi niya sisilipin kung ano yung mga apps na naka-install sa device mo. Ayan. So, parang nag-iba siya. Tapos, nandun sa taas po yung mga IDs na tinatanggap niya. So, yung mga IDs na tinatanggap niya is UMID, SSS, National ID, TIN, Postal, Passport, PRC, Voters ID, Driver's License. Oh, ayan. Alam niyo na kung ano-ano mga IDs yung hingin niya. Kaya pwede na, ayun, sige. Mag-apply na kayo, pero joke lang. Watch till the end kayo, ha? Kaya, ayan, guys, kung payag kang ibigay yung mga information na yan, so, i-click mo yung next. At yun nga, pwede siya magpahiram ng up to 30,000 pesos. Pero syempre, para to sa mga repeat borrowers, kung first time mo, hindi ka naman makaka-expect na 30,000 pesos ka kaagad, ano? So, ayan, magsisimula ka sa pagbibigay ng phone number mo. Pagkatapos mo magbigay ng phone number, syempre, bibigyan ka niya ng verification code. At pagkatapos nun, i-click mo lang yung next. Yung una niyang offer is nasa 10,000 pesos. So, kung interested ka sa ganon, then i-click mo lang yung apply. Pagkatapos mo apply, hingin niya po yung access sa location mo. Ayan. Tapos, hihingi siya ng access sa SMS, send and view SMS. Ayan. So, basta pagkatapos mo magbigay ng mga permission na yan, kaya yun, hihingi na po siya ng first name, middle name, last name, gender, date of birth, education level, marital status, purpose of the loan, detail address, mga email address, length of residence. So, ito po yung mga necessary, yung talagang required na may information na hihingi. Sa baba, meron po siyang mga optional information. So, yung sa akin, hindi ko na binigay, guys. Kasi, kung sinabi optional, bakit mo ibibigay kung optional lang naman? Pero sabi niya, pag magbibigay ka ng mga information na yun, tataas daw yung chances na ma-approve ka. Nag-expect kasi ako na ma-reject ako, kaya hindi ko na binigay. Click na lang ako ng next. Pagkatapos may facial recognition na siya. So, meron po siyang tips kung paano kunin yung facial recognition mo na yan. So, dapat, in plain and simple words, dapat maliwanag, dapat klarong-klaro, at dapat kitang-kita yung mukha mo. Kaya kung ready ka na, i-click mo lang yung next. So, pagkatapos, hihingi po siya ng work information mo. So, job type, length of employment, payroll period, total monthly income, next payday, loan status, company location, detailed address. And then again, meron na naman siyang hingi rin siya ng information kung meron ka pang utang sa ibang mga companies, yung gano'n. And then, meron siyang optional information. At least, hindi niya nahihingin yung pangalan ng company mo. Tsaka yung company phone. Pero guys, sinabi ko sa kanya, housewife ako. Yung address ng company ko na nilagay dito is yung address ko rin dito sa bahay. Syempre, housewife ako. Ano nga naman, gumawa-gawa ako ng kwento dyan, ano? So, ma-approve ka pala kahit na sinabi mong housewife ka. So, hindi na siya humingi ng mga payslip, ng mga ganon, yung mga bank statement. Wala nang ganon. So, i-click mo na lang yung next. At yun, dati kasi itong si Mabilis Cash, parang may tao na yung tatakbo-takbo. Ngayon, parang na siyang countdown.
Tapos, hihingi po rin siya ng payment method. So, pwedeng e-wallet. Ayan. So, binigay ko na rin yung GCash ko sa kanya. At hindi pa nga natatapos yung 3 minutes na countdown, nag-update na yung app. At yun, lumabas na yung credit limit ko pala sa kanya is 5,000 pesos. So, installment, bali, pwede. I-try ko na lang yung 2.5 yun. At payable siya in 2. 2.5 na loan, babayaran mo siya in 2 months. So, every 15 days ka pala magbabayad. So, yung after 15 days, yung babayaran mo is 1,625, yung kalahati. And then, after another 15 days, yung next kalahati naman. So, 2 payments, 3 payments, 4 payments, yung pala yun. Kasi every 15 days po yung difference between payments. So, 2 payments, 3 payments, 4 payments, every 15 days po yan. So, yung 4 payments, yung pala yung 2 months. Bale, in 1 month, yung total na mababayaran ko sa kanya is 3,250. So, in 30 days, guys yung 2,500 ko, may tubo siya na 750. So, kung 3 terms naman, so every 15 days, magbabayad ka ng 1,2, 1,208, 1,208, 1,209, ganun yun. At kung 4 payments naman, so every 15 days magbabayad ka ng 1,000. Basta yung masasabi ko lang guys, na medyo mataas po yung kanyang interest. So, siguro mas mabuti na itong si Mabilis Cash pang pang emergency lang at dapat pinag-iisipan kung talaga bang uutang ka dito o hindi. Kasi mabigat-bigat yung interest niya. Imagine, in just 1 month, kahit na na-split niya man into 2 payments, pero in just 1 month, 750 kagad yung tubo niya. Pero at least guys at least, buo mo siyang matatanggap. Para sa akin, okay naman si Mabilis Cash, pero yun nga lang, i-reserve mo na lang siyang pang-emergency. At syempre, dapat naiintindihan mo yung loan terms at alam mo talaga kung ano yung responsibility mo dito as a borrower para wala kang sakit ng ulo. So, I hope meron kayo guys natutunan sa video na to. And again, nasa inyo po kung uutang kayo o hindi ko po pinopromote si Mabilis Cash. At least, alam nyo na ngayon na kung reject ka man sa first try, bigyan nyo muna ng a couple of months bago kayo mag-try ulit. Kasi baka ma-approve na kayo on your second try. Pero kung meron ako nakalimutan banggitin, lagay nyo na lang sa comment section mga best. Or kung merong kayong gustong ipa-review mga app, gusto nyo i-suggest, lagay nyo rin sa comment section. Huwag nyo na lang ilagay yung mga violent reaction nyo doon kasi wala akong magagawa sa mga violent reaction nyo. Guys, ayoko ng negativity dito. So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel, of course, dapat subscribe kayo dito kasi nagbibigay po ako ng hard expectations about different loan apps na download sa Google Play Store. And soon, uutang ako ng iPhone para makapag-review rin ako ng mga loan apps na nasa iOS. I hope to see you on my next vlog. Bye!